ganito yung focus? Sa kasal... Hindi ko kaya. Pausak. Sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Oh my gosh. Ano ang nangyari sa boses ko? Anyways, today Martians, kamusta kayo? Yesterday was really epic dahil isang Martian ang nag-confess sa kanyang experience at nagawa natin ng content yun. Na isa sa mga goals natin sa channel natin is makatulong, makapagsilbi, alam mo yun, mabigyan ng tamang abiso, mabigyan ng tamang solusyon yung mga Martians natin na may problem when it comes to their careers. Kasi nga naman mahirap talagang gumalaw sa industriya na to. Kaya ayun. Anyways, kamusta kayo Martians? Sana okay lang kayo, sana nandiyan pa rin kayo, sana nagko-comment pa rin kayo. Today may lakad ako, pero ngayon isinimulan ko yung araw at yung umaga ko na mag-edit na naman. Dahil may project ako na hindi pa tapos. 3 video pa to. Iniintay ko kasing material from them. Pero nagtataka ako bakit parang hindi nila ina-update yung material nila. So, ayun, ewan ko. Pero gagawin ko pa rin to. Continue ko pa rin right now. Pero balikan ko muna kayo. Gagawin ko muna yung edit at least ng first video para okay na okay at Gina G. So, yeah. Babalik ako Martians. Wait lang. Okay, so tapos na ako sa edit Martians. First draft done. Pero ngayon aalis ako. Punta ako ng SM. Manonood ako ng Minecraft movie. Kasama yung kapatid ko. And tingnan natin kung maganda yung movie. Babalikan ko kayo. Punta ako ng SM. Lagi umunta sa bag kasi hindi ko to pwede bitbitin sa SM dahil alam niyo naman, kapag hindi ka pa sikat, red flag ang vlogging camera kahit saan ka magpunta. So, grabe, iba yung boses ko ngayon ha. So, bear with me guys. 3, 2, 1. Hindi ko lang kung susunod. Let's go. Okay, so guys, we are back. Diba? Ang dami nangyari today. Sobrang dami. Sobrang sarcastic. Anyways, alam nyo today, sabihin ko lang ito yung super duper quick vlog ko for today. This is my personal review of the Minecraft movie and I honestly think the movie was great. Given as well na Jack Black fan ako, na sobrang solid nung movie. Dahil merong mga onting references si Jack Black from his previous movies, kung familiar kayo sa mga previous movies niya. And, masasabi ko lang doon sa Minecraft movie, no, parang medyo pang ano siya, una sa lahat, syempre pang bata. Pero may enjoy din siya ng mga isip bata. At saka, super duper saya niya. Masaya siya. Nakakatawa siya in the end. Though, critically thinking story-wise, masyadong maaga para maging close agad sila. Given na yung duration ng movie is 1 hour and 30 minutes. Parang ang bilis. And the movie feels like you're watching parang ka nanonood ng Lord of the Rings, pero pambata. Ganun siya. Pero maganda siya. Though for me, I think lang naman na the movie could have been way better kung medyo tumagal pa. No, at least 2 hours, siguro kaya pa. Kasi maganda yung kwento. Nakakatawa si Jack Black, nakakatawa si Khal Drogo, at saka ibang cast. Parang yung ibang cast, parang hindi ko pa sila napapanood before. Basta si Jack Black yung halos nagdala rin. And yun nga, parang ang aga pa masyado para maging super duper close nila sa isa't isa. Given na yung adventure nila hindi pa ganun ka heavy yung adventure para maging super duper close, and hindi pa ang bilis ma-resolve nung mga conflict na meron to a point na parang hindi ko masabing malalim. Siguro dahil nga pambata yung movie, kaya hindi nila masyadong nilaliman yung plot or masyadong malalim yung adventure para umabot sa puntong ganun. Hindi rin masyado solid yung villain. Pero iba siya. Iba siya, pero siguro I would give it an 8 out of 10. Excited ako kasi mukhang may part 2 siya. Tapos, sa filmmaking style, familiar yung filmmaking style sa akin. Kaya ini-encourage ko kayo Martians, na lagi kayong manonood ng films kung talagang gusto nyo maging filmmaker dahil ang dami nyong matututunan na film style. Yung may isang part doon ng movie na
sobrang signature niya dahil yung director niya is si Edgar Wright. So, familiar yung film style. Ang ganda ng film style na yun. Yung part, may isang sequence doon na sobrang eye-catching dahil nga style ni Edgar Wright siya. May pagka Shaun of the Dead, yung atake ng part na yun. Si Edgar Wright, sa hindi nakakaalam, siya rin yung director ng Baby Driver, The Running Man, and a whole lot more. Kaso sino kaya yung director ng Minecraft movie director? Iba, hindi si Edgar Wright, si Jared Hess. Siya rin pala yung director ng Nacho Libre. Kung familiar kayo sa Nacho Libre, maganda yun. Or kung kung hindi kayo familiar, try nyo panoorin, Jack Black movie din siya, maganda siya actually. Tingnan natin yung bang movies, Jared Hess movies. Siya pala yung nag-direct nga ng, okay, ng Nacho Libre, kaya may onting vibes din ng Nacho Libre yung movie, honestly. Kaya ayun, yun lang naman yung personal take ko, nothing too much, but dito ko na muna tatapusin yung vlog kasi today is medyo naging busy talaga ako. At sabay kami ng kapatid ko nanood ng movie. Hindi ko na vlog na wala sa isip ko mag-vlog kasi nga pala ang dala kong camera, yung Osmo Pocket 3, but you know how it is. It is what it is. Kung ano yung nangyari, yun yung nangyari. And today, magbasa na lang din tayo ng comments do sa last video natin kasi mukhang walang Marcia naman na nag-confess, so G lang. Meron tayong at least 5 comments. Sorry kung bigla ko kayong binulaga. So, shout out kay Harold TV. Shout out next video quiz. Promise di na ako malilate mag-send ng pang memes mo. Another shout out kay Kael Mick Shots. Hello Boss Marco. I like this topic about studio owners. I'm a studio owner myself and I did my best to overcome one. I did my best to become one as early as possible and lessen my freelancing for other studios. Honestly, I decided to become a legit studio owner, DTI and BIR registered to earn higher and implement my leadership more in managing a team. So far, my shooters are happy with how I treat and pay them. I actually don't go overboard sa income na natatanggap ko from every project, especially kapag hindi ako shooter. Sa mga freelancers siguro na balak maging studio owner, I suggest na narrow down your niche sa photography and videography para dun kayo kilalanin ng mga prospect clients nyo once na maging magaling ka kasi sa niche na pinili mo. You can set your fee higher since it becomes an expertise na. Kaunti man papatol sa una, darating din ang right clients na makaka-appreciate ng work at talent fee mo. More blessings and projects sa ating mga nasa creative industry. Okay. So big shout out as well kay CK Cine. Boss Marco, ano naman say mo sa mga studio owner na binabayaran ng tama yung shooter nila kahit mataas yung TF nila pero little to none lang ang kinikita ni SO. Basically, pangdagdag lang sa portfolio niya yung shoot nila ng mga shooters niya, yung tipong tumulong siya sa budget na client. Hindi nagreklamo at binayaran ng tama yung TF ng shooter, pero hindi siya kumita ng malaki or kumita ng TF as SO. Honestly, ito yung honest truth. Naranasan ko na rin yan. Ginawa ko na yan. And walang problema sa akin yan. Kasi, at least, nabigyan mo ng project sa mga kailangan mabigyan ng project. Hindi sa, hindi mo naman kailangan palaging kumita ng malaki as a studio owner. Unless talaga na sobrang critical nung project, to a point na kailangan ikaw rin mismo mag-shoot. Siyempre, dapat medyo malaki talaga yung cut mo niyan. Kasi nga, ikaw lahat magpo-provide gamit, pagkain, transpo, yung pagod, syempre ikaw din gagalaw. Kaya ganun talaga nangyayari. Pero ako, I've been this kind of studio owner na hindi talaga ako kumikita ng malaki. Tutusin, lugi pa nga ako. As in, parang shooter fee lang din yung kinikita ko most of the time. Which is okay lang din sa akin. Kasi what I priority the most, especially when building a team in the beginning, is keeping everyone comfortable bago sumabak sa mismong laban, which is yung shoot. Kasi iba yung pagod. Yun yung advantage natin if shooter ka, tapos bigla kang naging owner or bigla kang naging studio owner, sabihin na natin ganun. Alam mo, meron kang empathy sa shooters mo. Ewan ko na lang bakit merong ibang photographer, videographer na walang empathy. Meron namang iba nagpe-pretend sila na may alam sila sa pag-shoot pero wala. Kaya maswerte siguro na kung halimbawa ikaw, planong maging studio owner, tas shooter ka, dapat alam mo yung kinalalagyan ng shooter mo. Alam mo din dapat magbayad. Hindi yan hindi palakihan ng kita ang labanan para sa akin. Patagalan ng taong kasama ang pinakamagandang challenge.
Kasi madaling magpalit ng shooter, madaling makahanap ng shooter na mura. Pero yung ma-build nyo yung trust, ma-build nyo yung chemistry, para rin kasi kayong basketball team, di ba? Paano kayo malalaban? Paano kayo mananalo sa bawat laban nyo kung wala kayong chemistry? It's also about building chemistry. Ako, honestly ngayon, I'm aiming to get my shooters at least 10k na minimum na TF para sa kanila. I'm trying, I'm doing my best, but let's see sa mga susunod na projects. Kasi wala akong magagawa dito ako sa Pilipinas eh. Mahirap mag-land ng isang project na kung saan everybody is comfortable with their TF. But the only compensation is that if kaya mong bawasan yung hirap ng trabaho at mabait yung TFA, hindi kalakihan, mas maganda. Hindi yung ang liit ng TF tapos sobrang hirap, sobrang grabe, sobrang gapang ng shoot. Wag naman po ganun. Ako ganun ginagawa ko. Kung halimbawa, hindi ko kaya magbayad ng 5k, 6k above, provide ako gamit, provide ako ng transpo, provide ako ng pagkain, ibigay ko lahat ng comfort na kailangan ng tao. Walang edit, shoot lang. Ganun, 3-5 shoot lang. Shoot, edit, doblehin mo, whatever. Simple as that. Hindi natin kailangan pakomplikahin kasi ewan ko talaga ba't may mga ganyan. Basta alam niyo na Martians, kung maka-experience kayo ng ganyang klaseng tao, lipad. Kung may experience ka, after mo mga makatiis, kung kaya mo tiisin, sige magstay ka. Pero kung hindi, lumipad ka. Umalis ka dahil maraming tatanggap sa'yo na nakikita yung value mo. So simple as that. Kung nakarating ka sa part ng video na to, alam mo na. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, patutupad na lahat ng projects nyo at ng pangarap nyo. And, mali mo na, bukas, bibili mo na yung camera na gusto mo. Actually, ito na yung sign eh. Bibili mo na yung lens, ito na yung sign. Camera, ito na rin yung sign. Yun lang. Yun lang naman. Peace out.